Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Angelica Joy P. Santos mula sa BSED Filipino 4A at may kumpento sa inyo na may pinamagatang Paglalayag sa puso ng isang bata ni Genoveva Edrosa Matute. Makinig ng mabuti. Pinata na siya marahil ngayon o baka ama ng isang mag-anak. Ito ay kung nakaligtas siya sa nakaraang digmaan. Ngunit ayaw kong isipin baka hindi. Sa akin, siya hindi magiging isang binatang di kilala, isang ama o isang alaala kaya ng bataan. Sa akin, siya'y mananatiling isang batang lalaki, may kaliitan, may kaitiman at may 8 taong gulang. Pagkaraan ng daang-daang tinuruan, mga sumipot, nanatiling saglit at lumisan pagkatapos. Pagkaraan ng mga taong nang ilay nagdumali, ang ilay nagmabagal at ang ilay nakintal sa gunita. Buhay na buhay pa sa aking isipan ang kanyang muka at ang kanyang pangalan. Ngunit ang buhay sa lahat ay isang bagay na itinuro niya sa akin isang araw. Nang siya ay aking maging guro, at ako ang kanyang tinuruan. Isa siya sa pinakamaliit sa klase at isa rin sa pinakapangit. Ang bilog at pipis niyang ilong ay hubhang kapansin-pansin at tignan lamang iyo'y mahabag na sa kanya ang tumitingin. Kahit ang paraan niya ng pagsasalita ay laban din sa kanya. Mayroon siyang kakatuwang punto na magpapakilalang siya'y taga-ibang puo. Ngunit may isang bagay na kaibig-ibig sa muntit pangit na batang ito. Kaya sa simula pa lamang, nagpapaiwan siya tuwing hapon kahit hindi na siya hilingan ng gayon. Tumutulong siya sa mga tagalinis at siya ang pinakamasipag sa lahat. Siya rin ang pinakauling umaalis, naglilibot muna sa buong silid upang pulutin ang mga naiwang panglinis. Lihim ko siyang pinagmamasdan habang inaayos niya ang mga ito sa lalagyan. Ipinipinit at pagkatapos ay magpapatungo sa likod ng mga hanay ng upaon upang tingnan kung tuwid ang bawat isa at sa pintuan lagi siyang lumilingon sa pagsasabi ng "Goodbye, teacher!" Sa simula, pinagtakhan ko ang kanyang pagiging mahiyain. Nakikita ko siyang gumagawa ng tahimik at nag-iisang umiiwas sa iba. Paminsan-minsay nahuli ko siyang sumusulyap sa akin upang bawiin lamang agad ang kanyang paningin. Habang tinatanaw ko siya tuwing hapon, pinakuli sa kanyang mga kasamahan, ay naisip kong alam na alam niya ang kanyang kapangitan, ang katotoong paraan ng kanyang pagsasalita. Unti-unti kong napagdudugtong-dugtong ang mga katotohanan tungkol sa kanyang buhay. Payak ang mga katotohanan, siya isang munting ulilang galing sa lalawigan. Gumawa sa malaking lungsod bilang utusan at kalahating araw siyang pumapasok sa paaralan upang may makasama sa pagpasok at pag-uwi ang anak ng kanyang Panginoon. Isang mabagal na paraan ang pag-akit na iyon sa kanya at ang pagtiyak na siya'y mahalaga at sa kanyang may nagmamahal. Napasuot na siya sa mga kaguluhang bahagi ng buhay ng bawat bata, nanukso na siya sa mga batang babae, lalo siyang naging malapit sa akin, lalo siyang naging maalala at mapagmahal, maligaya na siya. Isang araw, nangyari ang hindi inaasahan. Sa paglingan ko sa mga taong nagdaay, inaamin ko sa sarili ang lahat ng iyo'y aking kasalanan. Mainit noon ang aking ulo, umagang umaga pa, at ang hindi dapat gawin ay aking ginawa. Napatangay ako sa bugso ng damdamin, hindi ko na magunita ngayon kung ano ang ginawa ng batang iyon na aking ikinagalit. Ang nagugunita ko lamang ngayon ay ang matindi kong galit sa kanya. Ang pagsasalita ko sa kanya na panliliit niya sa kanyang upuan. Nalimutan ko na ang kanyang pag-iisa, ang kanyang kalumbayan, ang mapagal na paraan ng pag-akit at pagtiyak sa kanyang siya'y mahalaga at minamahal.
Nang hapong iyo'y, hindi siya nagpadula sa pagitan ng mga hanay ng upuan, ngunit siya'y nagtungo sa huling upuan upang kunin ang aking sinelas, upang paghiwalayin ng mga iyon at upang itapat sa aking mga paa. Nagtungo siya sa tindahang katapat upang ibili ako ng mendal at nagpaiwan siya upang likumin ng mga kagamitan sa panglinis upang ayusin ng mga iyon sa lalagyanan sa sulok. Pinagpantay-pantay niya rin ang mga upuan sa bawat hanay gaya ng kanyang kinamisasnan. Ngunit hindi siya tumingin sa akin minsan man lang ng hapong iyon. Naisip ko na pupuot siya sa akin. Sa munti niyang puso'y kinapupuotan niya ako. Ng pagkapuot ng kasintibay ng pagmamahal na inikol niya sa akin nitong mga huling buwan. Ang isang mangbatang namulat sa pag-iisa at sa kanumbayan ng pag-iisa at kawalan ng pagmamahal ay nakadarama din siya ng kawalan ko ng katarungan. Ngayoy paalis na siya, ang naisip ko nang may kapaltan sa puso. Tumagal siya sa pagpapantay ng mga upuan na tila may binubulong kapisayan sa kanyang loob. Nagtungo siya sa pintuan at ng kanyang mga yabag ay mabigat na tila sa isang matandang pagod. Sa loob ng maraming buwan, niyan lamang siya hindi lumingon upang magsabi ng goodbye teacher. Lumabas siya ng tahimik at ng kanyang mabigat na yabag ay lumayo ng lumayo. Anong ginawa kong ito? Ano ang ginawa kong ito? Ito ang tinatanong ko ng paulit-ulit sa aking sarili. Napupuot siya sa akin at ito'y sinasabi ko rin ng paulit-ulit sa aking sarili. Bukas, marahil, kung pagpipilitan ko, bukas. Bigla-biglang nang maitim at pipis na mukha ng batay nakita ko sa pintuan at ang mga mata niyang nakikipagsalubungan sa aking may nagugulumihan ng tinging, "Goodbye, teacher," aniya. Pagkatapos ay umalis na siya, nagbalik siya upang sabihin sa akin iyon. Kung gaano katagal ako noon sa pagkakaupo, ay hindi ko na magunita ngayon. Ang tangi kong nagugunita ay ang pagpapakumbaba ko sa kalakhan ng puso ng munting batang yaon. Sa nakatitinag na karektan ng kanyang kaluluwa ng sandaling iyon, siya ang aking naging guro. At dito nagtatapos ang kwentong ating tinalakay. Sana mayroon kayong natutunan at sana naisabuhay nyo ang kwentong ating binasa o ang inyong napakinggan. Maraming salamat!